side sa Ginoo. Ang uban wala pa, but ingon ng Ginoo, duha kung tulo na nagtapok sa akong ngalan, anaa ko sa kaliwala. So welcome sa inyong tanan sa pag-anhi. Wala man tayo visitor karon ng kitara. Paana, pila na lang kaadlaw, Pasko na. Ha? Isang pizza ganun mo? 7? 8? So, pila? 17? 7? O, di pa. Dali na lang. So, kung sa may inyong plan, muna atong istoryahan karon, dapat kita po na sa church, ang atong, kung magplanta, istoryahin ninyo inyong ati unya, kay either dapat next week kay pagkasunod si Mana, wala na, busy na. Samo ang family na ay, kay kasulon man si Dave sa January, atong na sa US, mauli, atong na sa katong igsuon po sa inyong ma'am, unya katong na sa Bohol, manganhi. So medyo mabisi niya na mga third week. So as a church dapat naapuntay plan together kita, no? Istoryahan lang nato na unya, but praise God kay today we can worship Him and we are so grateful sa iya, ha. Salamat, ha. Ali, welcome. Ato nang i-commit ang atong kuan magplanta after the service. Kaya ato nang i-finalize. Unsay maayo na tong himuon Christmas celebration. So, today, atong i-worship ang atong Ginoo together with atong gratefulness, pasalamat, ha. Praise God, no, si Elodie, nangaayo na mo. Hallelujah. Ang uban biya ng chicken pox, kaning na ay mga marka, maayo kay wala na kuan. Ang uban basta, kanang late na mag chicken pox, maapektuhan ang skin. Pero maayo kay at least apil manggod po na sa part sa atong humanity nga masakit, but God is faithful. Ikapon gyud ta niya, di lang gyud ta unsay tawag ani kanang at times maguna ang atong kaguol, mao ba na makasamot sa atong kanang atong situation nga magproblema ta, kay ang atong kaguol maguna. Instead, ang atong hope sa Ginoo nga ayuhon ta. So, if ever naapa mo yung mga kinaiya nga magulanon mo, ampuin ninyo permi nga, Lord, kuhaan ni Lord. Kuhaan ni. Kunya, ang ako pong challenge sa inyo, karong Pasko, mag-isip mo, what is your plan as a family? Ang uban manggod, ang puro na una sa Pasko kanang outing with other people. Adto ko sa parente, tapok mi diri, reunion, pero wala ninyo gyud mahatagi ang inyong pamilya nga kamo lang. Mag-uban mo, mag-istorya, importante na. So, part sa akong challenge sa inyo, mag-set mo og adlaw, either sa 24 yun, nga unless nga naa mo yung commitment nga mag-reunion with families, basta mag-set mo og time together nga kamulang pamilya. Mao ginay maayo. Together, istorya mo, spend time, kanang adlaw, wanda, dapat apil na sa inyong plano. Kaya when we were, katong akong mga anak, gagmay pa, mao na akong ginahimo, lahi ng family nga grupo, lahi ng imuhang pamilya gyud. So kami nagaspend gyud mi ana every year nga kami lang kana ganing birthday o kuan mas
kung among ginaihap, mas daghan nga mag-birthday day, kami lang. Tapo kay, anagsara nang mo, invite ka kung mga overflowing, nag-awas-awas. Pero igo-igo lang. The best time to spend it together is katug yung closest family member nimo. Kamo lang ba? Naamoy sharing, naamoy time nga mag-evaluate, ana dapat maanad ang atong family ingon ana. Kung wala mo maanad, i-start ninyo karon nga Christmas. Magsabot mo sa inyong wife nga unsa may atong himuon nga kita lang. Kanang the entire day gyud gikan buntag udto panihapon. Ana ba dahil tayo nang isa ra ka oras nya pagkahuman manglakaw ng mga bata ana. So ako nang challenge sa inyo ha karon nga hapit naman ta mo celebrate kana biyang Christmas, celebrate man ta sa birthday sa atong Ginoo. Mao na Ginoo nga na birthday. Wala sa Bible but nahimo namang tradisyon nga people who believe in Jesus ga-celebrate sa iyahang adlaw nga natawhan. Tradisyon lang na. But namotoy ang uban nga Christian wala ga celebrate ana kay wala man na sa Bible. Pero wala may dautan kung it will help us sa atong espirituhanon nga pagtubo ba. Because we believe in Jesus. So magkuwanta sa iyaha ato siyang i-remember sa iyang birthday. So karong December 25, ako yung suggestion sa inyo ha, what is your maghimo mo plan nga kung wala pa mo nakakommit ang nag-attend og mga reunion, maghimo mo plan as a family. Unsay imong lutoon pamahaw, unsay imong lutoon paniudto, unsay imong lutoon panihapon. And then find a way nga you can gather nya mag-sharing mo. Ana, mo ginaya akong i-suggest nga himuon ninyo. Gahapon naa may celebration with my katong mga 30 ra ni kabuok katong mga trabahante nako dire uban tong igsuon nimo si June ni may day mo luto no. Pasalamat ko kay gihatag nako ng time nga maka-istorya isa-isa. Istorya isa-isa. Mo share ba? Mao na nga nakakuha ko nga kita as a family dapat himuon nato na kay daghan nahitabo nga abi na to kailata sa atong anak. Pagtubo matingala ka na usab maning di naman ni mao. Ana na siya. But kung every year himuon na nimo nga kamo lang kay di gyud ta magpailad nga magbisita sa mga family reunion, mga high school reunion after timbisiya sa activity sa mga nato kay kuha naman Christmas season dili ta magpadala sa ingon anak. We need to spend time with the family kay mailan gyud nato kita gyud ang mag-mold sa mga bata, no? So ato nang I hope na makuha ninyo mao na akong opening welcome sa inyo katong mga naulahi welcome. I hope na you take it serious nga karon nga Christmas season mag-set mo time kamo lang pamilya ug wa mo'y financial ampo Lord provide me aning adlaw bit kay 500 pesos mag-enjoy naman mo, no? Kung na 1,000 mas maayo ana ang ato kung husband and wife wala mo yung children spend time together. Evaluation, istorya, ana. Katong kailang ingon ako sa inyo nga katong supporter nato diri nga Christian, dugay sila naghulat nga mahatagan og anak. Mga bata pa to sila, but praise God karon after 5 years nga from the time na ninyo sila naa na gyud ni abot na itong nalipay sila sa announcement. 10 years? Super. 10 years di ay. 10 years. Kika na ninyo sila.
karon pa sila gihapagan og anak sa Ginoo. Pasalamat niya sa ako, nalipay ko kay sometimes mo ana si Lord ba. Ya ang atong hope dili lang tamawadan piti sa iyang will. Kay si Sarah baya, Abraham, pag-ingon sa Ginoo nga manganak ka, next year mo balik ko diri kay manganak na ka. Ana man siya nga dili. Katawa siya. But natinuod mao na nang si Jesus diha gikan kang sa Abraham ug Sarah. Kita, if you believe in Christ Jesus, ingon ang Bible, then you become the children of God, heirs of God. Kaya nito umanta kay Jesus, nahimo putang anak ni Abraham. Ana ang ingon sa Bible. So, as we celebrate this Christmas season, ayaw mo pag kanaang uban basig nagbutang na og sa kay ako kung ano, matay kwarta oy. Sige gana ba? Kung matay kwarta. So kung ingon ana mo, ampuin nga Lord kuha ani. But rather you pray that the Lord would give you a blessing. Unya, mas maayo nang magplan na mo, na amoy plan, and then i-commit ninyo ang plan kay Lord. Amen? Ayaw ng Lord, gain ko, kwarta Lord, kay para na ako maghimo ko plano. Ayaw baliha. Make a plan, and don't worry about finances. Make a plan. Nya i-present mo sa Ginoo, Lord, tagi ko panggastuan ni Lord din. Sa may muhang panagsa kita, mao diha na to ma-exercise ang atong faith, pagtuo. Kanang wala, kabalo mo ang faith is believing something nga wala pa. Ato i-exercise karon as we celebrate Christmas. Amen? Amen. I hope na inyong nakuan that this is a season of thanksgiving, season of love, season of forgiveness. O niya, dili ni siya time nga mag-uul ta. So kung nag-uul pa ta, iampo na to everyday until kwaon sa Ginoo kanang atong pagka-magulanon. Nya sometimes, ana ratong mind ba? Maura gyud ni imong gusto. Wa man po'y result. Dapat, Lord, kung sa may will nimo, make a plan, commit it to the Lord. Si Lord mo bless. Amen? So, manindog tatanan as we worship the Lord. Atong i-prepare, mautoy atong preparation sa atong mga mind ug hearts. Akong basahon ang atong pamalandong. Who has gone up to heaven and come down? Whose hands have gathered them? Whose hands have gathered up the wind? Who has wrapped up the waters in a cloak? Who has established all the ends of the earth? What is his name, and what is the name of his son? Surely you know. For unto a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Therefore God exalted him to the highest place and give him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Let us pray. Almighty God and Heavenly Father, salamat Lord
sa imong pulong nga among gipamalandong karon nga ikaw una ka nagpakatao, gihinagna na, gipredict na, giprophesy na Lord nga ang Diyos dunay anak. Salamat Lord kay Jesus Christ nga ikaw na nga mao'y among Ginoo nga nagpakatao. O karon Lord, mauni ang bulan nga among i-celebrate sa tibuok Kristohanon nga kalibutan ang imong pagkatao dinhi sa kalibutan. Salamat Lord kay imo ming gihatagan og Christmas Day celebration. Akong ginapray nga ang imong katawhan tanan as we worship you today, panalangini sila, speak to us, guide us through the Holy Spirit, and I pray that you will bless all of us this morning as we sa among pagsimba o pagdaig kanimo. Kaning tanan among ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong ipadayon og worship ang Ginoo pinaagi sa atong pagkanta sa atong hymn of praise. Ang tatag Pasko na. To the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven rejoicing, and heaven rejoicing, and hallelujah. Atong daygon ang atong Dios. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs employ what fields and love, rocks, hills and lakes. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Here we go. Joy, speak troubles and all knowing well. No one can stand. Joy, unspeakable joy, rising in our soul, never unspeakable. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Kalipay na dili nato na istorya nag-awas-awas nakaayo sa Ginoo. Yes Lord, we are joyful. Kulang ang among mga pulong aron na istorya nato sa kalipay. Yes Lord Jesus, hallelujah, thank you. Salamat Lord. We pray for those who are in trouble, that bisa na sila sa problema, they can experience Hallelujah. the joy of the Lord. Amen. Let's continue to worship our God by singing another
worship sa Thank you, Lord. Thank you for this morning. Hallelujah. Sa tabok ni Denise, And as we continue, Lord, to sing praises unto you. pagdahin ka niya. Thank you, Lord. Clothed in majesty, let all the earth rejoice. All the earth rejoice. Tibuok kalibutan, He magmalipayon. wraps himself in Walay love, tuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi. and darkness tries to hide. Nakita tanan, Trembles at his voice. magmalipayon diya sa Trembles at his voice. Yes, oh God. Thank you, Lord God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. And God and three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names, Jesus Christ, yes, Lord. worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Savior of the world, she's name above all names, worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Thank you, Lord God. Name above Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. my heart will sing how great is our God. Yes, Lord. Praise the How Lord. great is the Creator, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Padayon ta sa pag worship sa atong Ginoo, pinaagi sa pag padayon ta og pasalamat sa iya. Atong ibungat sa atong baba ug unsa ta ka malipayon kay ang kabubuton sa atong Ginoo kita magmalipayon diha kaniya. Ug karon na aman mo'y mga burdens isulti sa Ginoo. Because He is great and His name is great ug maghimo siya og milagro sa atong kinabuhi. Let us take this time atong salamatan ang atong Ginoo, ato siyang
simbahon atong ihatag ang atong kinabuhi sa iya as an offering nga mahumot ug makapahimuot kaniya. Let us take this time, magampo ta. Amahan namo nga naa sa langit, balaanon ng imong ngalan. Ang imong gingharian moabot kanamo, ug ang imuhang kabubuton maoy matuman dinhi sa yuta maingon sa langit. Lord, apo kami karon aron sa pagsimba o pagdaig kanimo. We pray, Lord, for your blessing. Masalamat kami, O God, kay imo kaming gidala dinhi in spite sa mga hindrance o pagpugong sa among kalaban, Lord. Thank you kay imo ming gidala dinhi. Ug karon, Lord, among i-offer ang among kinabuhi sa imo. Pasko na, Lord, I pray that you bless your people. Ang ilang mga giampo karon na dungog nimo. Kadtong na ay mga balatian, hikapa sila, Lord. Aron sila maayo. Kadtong na ay mga pangamuyo, na ay mga personal problems o kabug-aton sa ilang dugan, in the name of Jesus, kuha akin ni Lord. Ipakita sa imong katawhan ng imong gahom diha sa ilang kinabuhi. Lord, salamat sa mga panalangin,
Salamat, Lord, sa imuhang grasya o kaluoy. May you continue to bless your people, Lord. Pakita nimo ilahang kasing-kasing o hunahuna o madungog nimo, Lord, ang ilang mga pangamuyo. We pray, Lord, na dungga ang among mga pag-ampo. Tupaga, Lord, ug i-grant ang ilang mga request in the name of Jesus. Nagsa, Lord, dili na mo ni dayon madawat, kay dili pa kami andam, o doon na kay plano diha sa imong gingharian. Lord, today, sa among pag-celebrate sa Christmas, among gina-pray, Lord, that you bless your people nga doon na may maayo nga celebration. There will be joy, there will be peace, lamdagi itong mga tao ni mo, Lord, nga kinahanglan og wisdom sa pagdala sa ilang pamilya, sa pagdala sa iyang mga anak. Tudloy kami, Lord. Pag hinaot, Lord, nga ang among pagsimba o pagdaig diri kanimo dili makawang, kay ang among pamilya mahimo siyang mga magmadaugon, Lord, successful. Let them live in prosperity. Mao na among purpose, O God. Thank you, Lord, because you promise us these things. Salamat, Lord, kay imo gyud ming ginatabangan nga kami makasimba og daig kanimo every Sunday, O God. We praise you, Lord. Bless your people. Allow us, Lord, na ma-experience gyud namo ang imong power and strength. Have mercy on us, O Lord, sa among mga weaknesses. Katong dunay mga babag, in the name of Jesus, allow us to overcome them. Katong mga igsuon ako nga nagapangitag trabaho, i-bless sila, Lord, or makakita sila kontrata, unsa ang imong guide sa ilang kinabuhi. Thank you, Father, for your goodness and love. And we pray, Lord, that there will be peace around the world. Kaya dito sa Syria, nagsugod na po ang kagubot. Among ginaampo, Lord, nga unta maundang ning mga kagubot ug dunay kalinaw sa tibuok kalibutan. Labi na karong Pasko, Lord. Ang Israel, nautunta nga dunay ceasefire nga mahitabo with Hezbollah o sa US, o God, nautunta nga magmadaugon si President Trump sa iyahang mga pangampanya. Salamat, Lord, kay iyang ipakita nga ang imong pulong maoy ilang guide sa ilang panginabuhi. Iyang gi-restore ang faith sa imuha, Lord. Pinaagi sa pagbutang sa Constitution of America diha sa imong Biblia. Ang iyang gihimo, Lord, magpasabot nga nagkayusa ang pagtuo sa mga tao dito o ang ilang balaod nahiusa sa imong mga pulong o balaod. Thank you, Lord, kay duna kay tao nga gigamit. Magpadayon kami pag-ampo sa among nasod. Tabangi kami, Lord. Ayaw kami pasagdi. Help your people, O God, kay kung wala ka, maglisod mi. Kung wala ka sa among kinabuhi, dili kami makumpleto. So we pray, O God, that ang imong presensya mag-uban sa amo kada adlaw. Lord, ang among leaders diri sa Pilipinas, hinaot ta, O God, nga naa ka, ayaw mi pasagdi kay daghang mga Kristohanon diri, Lord, sa Pilipinas nga nagahulat lang sa imuha og nagasalig. Kami wala minimo tudloy nga musupak, kundi gitudloan minimo sa pag-ampo o sa pagsalig sa imo. So amo ni commit ang among nasod sa imo, Lord, ang Pilipinas. We pray nga unta mawala na ang imong kasuko hasta ang mga tao nga mga inosente nagadamay tungod sa mga baha, pag-ulan nga ug mga bagyo. Hinaot unta, Lord, nga kung doon na kay wala mahigustoy sa among leader, tabangi kami.
ug munaog ka diri uban sa mga anghel aron maplastar ug balik ang among nason. Salamat Lord sa imong kaayo ug karon sa among pag-worship sa imo, among ginaampo Lord nga ubanan mi nimo sa balaang espiritu ug kami Lord duna na pud mi mapupo nga prinsipyo sa kinabuhi nga among i-apply sa among kinabuhi matag adlaw. Naot Lord nga hatagan mi nimo og maayo nga memory sa among una-una nga kami maka-memorize og pulong nimo. Amo ning ibutang sa among una-una og kasing-kasing aron sa pag-abot sa pagsulay dali ra mi makadesisyon og unsay angay himuon kay kami Lord ang imong pulong among ginatago diri sa among kasing-kasing ug among gina-apply sa among kinabuhi. Bless your people O Lord as also si Pastor Sam nga mo imuhatag sa mensahe karong adlaw ang naglangini siya pinaagi sa imong balaang espiritu nga mo magpasabot kanamo sa imong mensahe. Thank you for everything. Bless us now in Jesus name. Amen. Amen. May butag sa tanan, maglingkod ta. Advance Merry Christmas, no? Merry Christmas sa tanan. Kamusta? Praise the Lord for this day. Dili kayo init ang panahon and hapit na gid ang Pasko. Kisa na din nakadawat sa inyo sa ilahang regalo karong Christmas. Mabay nakadawat og regalo? Wala pa. Ha? Kinsa nakadawat diri sila mga bayro nun? Bills. Naagid dirmi. Oh, mga ano no, kurente usay maningil siguro tong imong yutangan. Oh, so pagbata daw ta, kita'y Tagalog gift. Pero hinahin kag dako. 3 years old, 5 years old, 8 years old, kapag gamay na yung regalo madawat, hantod sa wala na kayo madawat niya later on, ikaw na ang dapat muhatag. Wala daw na ang life. Pero ato ang tanawon karon, no? Today, atong tunan from the Word of God, from the Scriptures, what happened during the first Christmas, no? Ang unang Pasko. Kapila naman nga Pasko, kadaghay ka, thousands na nino nga Pasko. Pero what happened during the first Christmas? Ato na i-explore, kanya ato i-revisit ang story kay siguro ang kadaghanan sa tua, nadunggan nato ni sa una, pero medyo di na kay klaro, or nakita lang nato sa movie, no, niya, dili ta sure unsa nga characters ang naa dito. So ato ning tanawon sa Bible mismo karon, unsa ning first Christmas? Yeah, what can we learn as we prepare for the season nga si Jesus Christ kay natawo? Excited na ba ta? Amen. So I invite you to open your Bibles in the book of, ang main passage ni kay Luke ug Matthew, pero magsugod sa tagamay sa history. Nga naman si Jesus natawo, no? So I invite you to open your Bibles sa book of Isaiah chapter 9:6. Ma-flash man po diri. So atong basahon sabay ta tanan, 1 2 3 go. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So kaning verse na yun nga, for unto us a child is born. Sa Isaiah, nasulat ni siya more than 300 years, una natawo si Jesus. 300 years. So na prophecy sa Old Testament, nasulat 300 years before natao si Jesus, nga matao si Jesus. Okay? So si Prophet Isaiah nag-ingon na. Sige, next slide, Dave. Naagdripod sa Isaiah 53 verse 5, basahon nato ni 1, 2, 3, go. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Kato daw nga bata, he will be pierced. So nang pierced sa Bisaya, tusok. Tusukon siya sa atong mga sala. He was crushed. Unsa man ang crushed?
madugmok, maipit for our iniquities. Sa atong mga sipyat, the punishment, ang pagsilot that brought, ma-experience ang pagsilot that will bring us kita peace was on Him. And by His wounds, pinaagi siyang samad, maayo ta. Actually, daghan kay prophecy sa Old Testament nga detalye, kay basin una-una na to, yun sila pagkabulong nga si Jesus gitong for unto us a child is born, nga kadagan magbata pili matao. Makabalo ta ana kay daghan kay prophecy sa Old Testament nga specific kaayo ang detalye, apil na ni nga na-fulfill ta na ni Jesus, apil lang iyang pagkamatay. So katong gi-prophesy sa Old Testament, mauto siya si Jesus. So nakuha ninyo, ang Jew nag-expect silang maabot ilang Misaya. Kunya finally sa first Christmas na tao na gyud ang ilang ang atong Misaya, no? So the birth of Jesus Christ sa Luke chapter 2 verse 1 to 20. Sa Bible sa New Testament naay upat ka libro nga nag-document sa birth of Jesus Christ. Nga naman upat ka buok. Kinsa sa inyo ang niadto og Christmas party karon? Nakaadto nag-Christmas party ka sa ilang party sa office. Tasok ka mo. Katry mo anang nakaadto og Christmas party. Pareha ra mong party gentuan. Pareho ra ang sudan, pareho ra ang nangantap, pareho ra ang nanayaw. Pero pastoryahan mo upat, pareha inyong istorya dili. Dili na uban ang mastorya nila unsa mo tong sanina ni Juan, uy, mo to kadimao. Ang isa pandangan ni si Juan, kusog ki mukhaon ng triamot. Kaya isa pod, ay, dapat bay kami gini daw ganito. Unsa man itong gipadawag sa judge, nabayaran man siguro itong judge. Lain-lain ang storya kada tao. Pero isa ray, isa lang ka-party. In the same way, ang birth, ang death, ang miracles, ang pagkabanhaw ni Jesus, upat ka buok ang nag-record, ana. Si Matthew, amo ng book of Matthew, Mark, Luke, and John. Pero kani si Matthew, Mark, Luke, and John, lain-lain man silang panglantaw. Di ba na may tao ang mabantayan sa tao sa imuha, ang imong sapatos gisuot. O di ba? Napoy tao mabantayan sa imuha, the way ka musturya. Napoy ban ang makita sa tao sa imuha, lain-lain tag panglantaw, pero pareha lang nga event. So mo nang Matthew, Mark, Luke, and John. Ang ako ipakita karon kay kanang sa Matthew ug sa Luke. Okay? Pag nabawi time, tanawan ninyo sa inyong balay, unsa inyo ni Mark ug ni John. No? Okay ba? Sige. So sa Luke chapter 2, 1 to 20. Binisaya ni, no? Para masabtan sa tanan. Basahon na ito, 1, 2. Si Luke mo rin storya ni Luke. 1, 2, 3, go, verse 1. Adtong panahona, may pakanaog ug sugo si Emperador Augusto nga ang tanang nagpuyo sa tibuok gingharian sa Roma magpalista. Okay, pause. Kinsa daw ang hari sa una sa Rome, Emperor Augusto. Tanaw na to sa history, nabay Emperor Augustus Caesar sa history sa Rome naa. So in short, ang Bible dili ni pamutbot. Tinuod gyud nga nahitabo. Naay hari nga nagpatawag siya og census magpalista. Pero di pa man sila high-tech. Wala pa man sila digital, wala pa man sila NSO. So medyo medyo sabok ni nga magpalista kay tanang tao magpalista man. Verse 2, 1 to 3 go. Si Cirenio mao'y gobernador sa Syria sa panahong gihimo kining unang pagpalista. Pause. Katuig ni Pastor Lee, Syria, ang kanang Jerusalem at that time, pagkatao ni Jesus, under pa na siya sa governor sa Syria. Ang iyang opisina tuwa sa Syria. Pag-abot ni Pilate, ibali na siguro siya office, na siya opisina, dili na sa Syria. Lahi na po na in charge. Pero ang governor aning nga time kay si Cirenio. Kung tanawin mo sa history na po na si Cirenio. So makita ni mga dili ni pamutbot nga story, tanawin mo sa reference, tinuod nga mga panghitabo. Okay? Unya, naay pagpalista. Verse 3, busa, tara sabay itong basa 1, 2, 3, go. Busa, tanan miadto sa ilang tagsa kalungsod aron magpalista. Ang rule ani kini, kung asa ka nagdugay og natao nga lungsod, dira ka magpalista. So pananglitan, no, na ako netong Sambuanga. Pero kadali naman to dito. Muli ko og Davao. Kung asa imong lungsod, dito ka magpalista.
So imagine mo sa unang panahon, wala pa yung cellphone yan, i-announce ang emperador niya, lingon ng gobernador, magpalista tanan. Karon gani nga digitalized na, medyo samok. Unsa pa kaya sa una? No nga buhato tag LTO karon pero daghanang tao nga digital na. Pero sa una pag yun nga wa pa yung cellphone niya, moingon nga magpalista tanan, perti siguro imagine nimo ba? Nag-aanag tao, daghang mo travel. Unya unsa pa? Kay manguli man, puno ang mga hotel, puno ang mga balay, mao to ang ending si Jesus sa tao. Sa pasungan. Kay nanguli tanan silang tagsa-tagsang panimalay, dili kay mag-celebrate og Christmas, wala pa gani. Magura gani tao si Jesus, wala pa kay kaila siya. Busy ang tanan kay magpalista silang tagsa-tagsang lugar, silang lungsod. Mao to pag uli ni Mary, ngano man sila naulahi. At datay buntis pa man si Mary. Lisod man nga padagano nimo ang camel, ang donkey. Di mo naman pwede padaganon ang donkey kay buntis imong misis. Mao tong hinahinay lang sila, late na sila niabot, wa sila na stayhan. Wala pa man sila app. Di ba na may mga app karon nga magpa-reserve. Wala pa may ana sa una, first come, first serve. Di kung maulahi ka, ulahi jud ka. So one ang story, no? Verse 4, 1, 2, 3, go. Gikan sa lungsod sa Nazareth sa Galilee, miadto si Jose sa Judea. Ngadto sa Bethlehem. Nganuman, taga didto man siya. Ang lungsod nga natawhan ni Haring David. Kanang Bethlehem, sa unang panahon, dira po na tao si King David. Dira po, taga didto po si Jose, si Joseph. Verse 5, kita tanan, ang tuyo niya mao ang pagpalista uban sa iyang pangasaunon nga si Maria nga nagsabak ni adtong higayuna. Okay, verse 6. Samtang didto sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Giputos niya ang bata sa panapton o gipahiluna sa usa ka pasungan kay wala na may luna sa balay nga abutanan. So puno na. So didto sila sa pasungan. Again, kay daghang tao nang uli kay magpa lista. Unya buntis man si Maria, so dili pwede pa kusgon o ni Joseph ang donkey. Maulahi yun sila. So mao to. Kung ikaw siguro as misis no niya, masuko siguro kay Joseph man to, balisang ka no, kay buntis ka man, mga nakay ka na niya, magbiyahe pagid mo. Di ba? So verse 8, niadtong dapita, may mga magbalantay nga karnero, nga nagtukaw sa kagabihon aron pag-atiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. So katudo nga gabi, na ni duty nga mga shepherd. Ang anak na si Mary, natao na si Jesus. So naa daw mga shepherd. Verse 9, mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug midan-ag kanila ang himaya sa Ginoo, busa na lisang kaayo sila. Kani sila unsa na oras nag-duty ang mga karnero? Ing na imong katapad gabi. Ing na night shift. Kinsay nakatrabaho direct night shift? Tasog kamot. Unsay paminaw anang night shift ka nagtrabaho? Katugon. Kunya imagine ni wala ka sa opisina, naka sa gawas, nag night shift ka sa mga shift. Siguro nag-ana siguro siya, katugon na ba niya? Nakanikit ni Siga. Kaya ang gawas. Unsay bation ninyo? Siguro pagtulog niyo, gadamgo pa ba kung saan eh. Nalisang kayo sila. Diba? Kaya gabi niya buto nga suga, kasi kuyawa ni mana. Verse 10, apan miingon ang anghel, ayaw kamog kahadlok. Wala pa may fireworks sa una. So dili gid fireworks, unsa ning isigalag kalit, wala pa eroplano, so mataranta gid sila, di ba? Ayaw mo kahadlok, aniya ako nagdalag maayong balita alang kaninyo na makalipay kaayo sa tanang katawhan. Okay. Verse 11, kay karong gabi una, na tawo sa lungsod ni David, Bethlehem, ang inyong manluluwas
ang Kristo nga Ginoo. Verse 12, mao kiniyang inyong ilhanan. Kay siyempre, daghan magnatao po siguro itong mga gabi. Diba? Asa dito? So, unsa na ilhanan? Mao kiniyang inyong ilhanan. Makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos sa panapton ug naghigda sa pasungan. Kita mo bata ibutang sa pasungan, wala man siguro. Sa mailan yun. Kung bata, ibutang mo na sa kwarto nga safe, nga di malamukan. Diba? So, klaro kayo ng ilahanan. Okay? Verse 13, ug sa kalit mitong nga usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon, daghan kaayo sa mga anghel. Una, isa lang to ka anghel, umanay ni gawas daghan kay angel nga nag-awit og mga pagdayeg sa Ginoo. So, nag-unsang angels nag-worship sa Ginoo. Ang unsa may ingon sa mga angels, verse 14. Basahan na to sabay ang verse 14. 1, 2, 3, go. Dalaygon ang Dios sa kahit-asad ug sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan. Ang sa English ani, glory to God in the highest, and on earth peace to all men. Verse 15. Sa namalik na ang mga anghel ngadto sa langit, namalik ng angel sa langit, ang mga magbalantay sa karnero nanay mangadto kita sa Bethlehem ug tan-aw nato kining nahitabo nga gipahibalo kanato sa Ginoo. So mo ni mga shepherds, verse 16, busa midali sila pag-adto ug nakit-an nila si Maria ug si Jose ug ang bata nga naghigda sa pasungan. Mao tong sign, verse 17. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilon nila ang gisulti sa anghel may tungod kaniya. Gisulti nila kay Mary ug Joseph ang giingon sa angel sa ila pag-abot nila dito sa pasungan. Verse 18. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Gitipigan ni Maria kining tanan sa iyang kasing-kasing ug namalandong siya pag-ayo may tungod ni ining butanga. Verse 20. Unya na mauli ang mga magbalantay nga nag-awit ug mga pagdayeg sa Dios tungod sa tanan nilang nadungog ug nakita sumala gayud sa gisugilon sa kanila sa anghel. So unsa to pagkatao ni Jesus, busy kay ang tanan, puno na ang mga panimalay, so dito siya natao sa pasungan. Nipakita ang anghel sa shepherd sa gabi, kay nag-duty sila gabi, gingnan sila nga natao na inyong manluluwas karon, mao ning ilhanan ninyo na bata gi wrap sa panapton na dito sa pasungan, adtuan ninyo sa Bethlehem. Nangadto sila, nakita gid nila, giingon nila kay Joseph ug Mary ang nahitabo. Human nag-praise sila sa Ginoo. Ang mga shepherds niya nanguli sila. Maski sa ilang pagpauli, they were worshiping God. So mao tong story sa shepherds. Somehow, no, maka-analyze ka ba? Usahay, na mga wala man takabalo sa ginahuna ni Mary o Joseph. Pero na usahay, nata expectation sa atong kinabuhi ba nga? Siyempre kita, kung maanak ang Ginoo, dapat planado yun na, plastar. Diba? Walay stress, walay samuk, walay pagkahasol. Pero gigamit pa to sa angel para malukit asa si Jesus. Kaya kung nabutang siya siguro sa sulod sa balay, lisod pangitaon. Pero kung dito siya sa pasungan, dali lang pangitaon sa mga shepherd. So, mas kina-inconvenience sa kinabuhi, di masunod atong plano, na katuyuan ng Ginoo ni Ana. Amen? Sige. Next is, dagan panig lesson, pero ato sang basahon ang mga story sa uban. No? Motong story sa shepherd. Sa Matthew na pod, ganina kakinsa to kay Luke. Karon kay Matthew na pod ta. The wise men from the east. Okay. Nakita ba ninyo? So, verse 1, Matthew chapter 2, verse 1 to 11. 11 verses lang ni. Natawo si Jesus sa lungsod sa Bethlehem. Pareha, no? Siyempre, pareha man sila nakita. Pero lahi ilang pagka-the-way sila musulat. Sa lalawigan sa Judea, sa panahon nga naghari si Herodes. Unya, may mga tao, tama, kani si Herodes, masing maglibog mo, hari ni siya. Kato si Caesar Augustus, emperor to siya. So may kalahian na lahi ilang storya, dili pareha lang.
Ang hari mo na ang murag siya ang presidente, pero ang emperor pag napildi ka niya sa gira, siya pa na mas labaw sa imo. Siya ang hari sa mga hari, mo ng emperor. So si Augusto nga nagpatawag sa census mo tong emperor. Ang hari mo na siya ang murag local nga king or murag siyang presidente pero gamay lang iyang gidumala nga lugar. Mo na si Herodes. Unya may mga tao padayon ta nga may mga tao nga may kaalam bahin sa mga bituon nga nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan. Unsa man ang sidlakan? East. Sidlak, asa mo sidlak ang adlaw. Sidlakan is east. No? Sunrise. Kinsay mga nangabot daw mga tao na kaalam sa bituon. Unsa man ang bituon? Star. So sila ning hawd og horoscope, joke lang. Astrology ni sila. Kaya sa una, may satellite, pero ilang ginatanaw ang mga constellation, no? Asa ang North Star, nga naman, nga no, uso ng astrology day sa desert, ay sa Middle East, explain ko na sa inyo ha. Kaya sa desierto day, unlike diri sa Pilipinas, ang Mount Apo, kanang Shrine Hills, di na mawala. Pag mo travel day ka sa desierto ang bukid, kay balas mo na, mawala-wala ang bukid. No, wala akong gabiro ka. Ana din na dito sa una. Hantod karon. Kanang Middle East kanang mga balas nga bukid, pagkaugba na after 3 days lahi na pud na nga bukid. So kung nagsulit ka sa bukid, mamatay gyud ka, mawala gyud ka. So para dili sila mawala, naa sila tanaw sila sa star, pangitaw nilang North Star niya, makumpit-kumpit na nila asa sila dapit ug asa sila moadto. Maski ang bukid maganaana na ng bukid silang palibot kay nganuman. Sa desierto balas, walay permanent nga bukid. No? Mao na how'd sila magtanaw sa mga bituon. So, manang trivia karon. So, niabot sila sa Jerusalem. Men from the east. Unsa may east sa Jerusalem? Mao na ang mga Saudi Arabia, mga desert. Men from the east. Okay? Verse 2, og nangutana, hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudyo. Kinsa gipangutanan nila na? Si Herodes, unsa may trabaho ni Herodes? Hari. Alam mo, kaingnan ka ba? Hari ka, ikaw hari. King, asa man tong bata nga mahimong hari? Ikaw siguro, iba. Function ako nimo buhi pagani ko, kinsa man na? Kuha ninyo ang point. Gingnan siya na sa mga wise men, no? Nakita namo ang bituon nga nagpahibalo sa iyang pagkatawo sa pagsubang niini didto sa sidlakan ug mianhi kami aron pagsimba kaniya. So ang star maski tan-aw nimong langit karon permanent ginawa gini mausab, di ba? Constellation. Pero tong birth ni Jesus na lahi nga star ning gawas. Napansin dai nila, uy, unsa to? Yan, ni adto man ang star na may Jerusalem, ilang gisundan, gistorya nila si King Herod. Pero kung ikaw si King Herod, malipay ba ka sa balita? Tama. Medyo, uy, gusto mong kupailisan na ni mga tawhanan eh. Di ba? Hari ka, yan ay hari nga lahi nga na tao na. So, isa rin pwede mahari, dili pwede duha. So, medyo na kuyawan si Herod na to. Verse 3, sa pagkahibalo ni Haring Herodes ni ini, tama, no? 1, 2, 3, go. Wala siya mahimutang. Ingon man ang tibuok Jerusalem. Katag ng balita. Verse 4, gitigong niya ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug gipangutana niya sila. Asa man matawo ang Mesayas. Verse 5, sila mituwag sa lungsod sa Bethlehem, sa Judea. Mao kini ang giingon sa Dios nga gisulat sa propeta. Karon, kinsa gipatawag ni King Herod? Mga pari ug mga katumangang sa to? Magtutudlo. Sa unang panahon, ang makabasa lang kay ang mga dato ug ang mga pari. Gamay lang ang makabasa sa una, dili tanan makabasa sa una. Kay unlike karon, walay public school, walay DepEd sa una.
kung gusto ka makat-unog basa, magpatudlog yung ka sa kabalupon mo basa. Dili kay na enrollment, wala ana sa una. Kita mo mong verse sa Bible or kanang sa mga karaang movie nga gihatod niya yung anak sa eskwelahan, karon lang man na. So, gamay ray maka basa. Mao tong si King Herod, gipangutanan niya ang mga pari ug ang mga swito sa balaod. Niingon sila sa Bethlehem. Kay ngano man, mauning giingon sa gisulat sa propeta. Verse 6, ikaw, Bethlehem, ang prophet ni sulat aniha, sa yuta sa Judea, dili ka labing ubos sa mga dagkong lungsod sa Juda. Kay migikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan sa Israel. So kinsa daw ang gikan sa Bethlehem? Ang leader nga magmando sa katawhan sa Israel. So, ang reaction ni Herod ali sa verse 7, busa, gitapatawag ni Herodes sa hilom ang mga maalamong bisita. So, kung dire, daghan man ta, gilahi, kung ako si Herodes, gilahi na ko sila, nag-story me dito. Para may makatungog sa amuang storya. Sabi nila, sabi istoryahan nila, iyang nasayran gikan asa naman to? Iyang nasayran gikan kanila ang untok nga takna sa pagsubang sa bituon. Verse 8, unya gipaadto niya sila sa Bethlehem nga nag-ingon, mo na ingon ni Herod lakaw kamo og pangitaa pag-ayo ang bata, ug kun makaplagan na ninyo siya, pahibalua ako aron moadto ug mosimba usab kaniya. Kabulo man ta sa ending ani nga story later, di ba nga namakak ni si Herod. Gipangpatay ni Herod ang mga bata. Pero nakasibat na si Joseph ug si Mary ug si Jesus. Human nila paminawa ang hari katong wise men, nang lakaw sila. Sa didto na sila sa dalan, nakita nila pag-usab ang bituon nga nakita nila sa sidlakan. Dako kaayo ang ilang kalipay sa pagkakita nila sa bituon. Ug naguna kini kanila hangtod nga miabot kini ug muhunong sa tungod gayud sa nahimutngan sa bata. So niabot sila kung asa si Jesus. Unya misulod sila sa balay ug makita nila ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nang luhod sila ug misimba sa bata. Ug giablihan nila ang ilang mga gasa ug mihalad sila kaniya kung sa ilang gift, bulawan, insenso ug mira. So pila ka wise men? Tulo ba gingon? Wala ningon ng Bible pila ka wise men. Tulo lang ang ilang regalo. Kaya tulo man ilang regalo, nag-assume ta natulo sila kamo. Pero pwede ito duha, pwede tulo, pwede po dupat. Katupat mo wala na apil sa amot. Joke lang. Wala ningon yung tulo, pero tulo lang ang regalo. Okay? Wala ningon sa Bible. So, unsay ma-learn nato sa account ni Matthew o ni Luke? First point, Dave, God is faithful, He fulfills His promise. Nagsaad siya nga ipadala niya ang iyang bugtong anak. Nga ipakatao niya ang iyang kaugalingon, no? It's God becoming man. God nga nahimong tao. Wala siya, ang iyang power, wala itong natao siya, pero nagpakatao ang Ginoo. Si Jesus is 100% nga Ginoo, 100% nga tao. Kaya pag imo siyang masabaran, dugo man. Pero kaya pa niya ayuhon iyang kaugalingon, no? Mao na siya. So God is faithful, He fulfills His promise. He fulfills it in His time and in His way. Usay, dili na ito masabtan, pero ang Ginoo, iyan nang i-fulfill. Yung usahay, nga naman Lord, nga nataho ka sa pasungan, na i-purpose ang ginawa na. Yung makita po na ito later. Number 2, God teaches us about humility. No? Ingnain mong katapad, be humble. Okay, unsay na sa Philippians chapter 2 verse 18. Basahan natin ulit, kita tanan ha. 1, 2, 3, go. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross.
Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow, and in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Next slide. Proverbs 16:18. Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Proverbs 18:12. Before a downfall, the heart is haughty, but humility comes before honor. Jesus modeled to us servanthood. Ingay mo katapad mag-serve ta. Wala, maski Ginoo siya, dili siya entitled. Di ba na may uban na ay siguro PhD, na ay masteral, or na ay kanang Hilux or Fortuner, habugiro na kaayo. Kung naka-iPhone 15, ako yaw na, di naman agad. Inutang niya, joke. Okay na inutang ka sa kinawat. Pero, wala no? Si God, tung giluwas na niya, gipakita sa tuwa mga Kristohano, unsa ta dapat magkinabuhi. Di ba, balik na sa Philippians 2:18, He humbled Himself by becoming obedient to death. Di lang kay namatay siya. Even death to a cross, ulaw kay na mamatay sa cross, kaya ang kriminal na may patsyon sa cross. Di ba? So because Jesus humbled Himself, gi-exalt ni God si Jesus. Of course, gi-exalt ni God si God, no? Sarama na sila. Pero ang point is, gi-demonstrate sa Ginoo sa tua, nga kita dapat, we have to be humble. Kita Kristohanon, naluwas man ta kay Jesus, dili na to, usay mo gud pag kita na save ta, gamito na nato ang Bible nga panghusga sa ubang tao. No? Atong timanan nga, makakasala tang tanan, we're not perfect. Instead of using the scripture to judge people, use this to transform people. Ampuan na to sila, i-disciple na to sila, makaila sila kay Jesus. Kaya kung kita po, wala ta kaila kay Jesus, basin mas nala pata sa ilaha. Remember, no, we are saved by the grace of God. Nagrasyahan na ta sa Ginoo, mo nang naluwas kita. Unya, sama sa example ni Jesus, we have to live humble lives. Si Jesus na tao sa pasungan. Wala kami na tao sa pasungan sa tuwa diri, di ba? Siguro, pagkatao nato, labi na sa mga bagong henerasyon, na tao ta sa ospital. Na doktor, na nurse, or na mananabang. Kabulasa. Pero natao ta na niya na puntay birth certificate. Kinsa na birth certificate diri. Oh, at least wala sigurado ta way mga pandre. Mga in-check unsa joke. So natin birth certificate, sa una wala may birth certificate, mao tong gipauli sila, unya nagpalista. Nagpalista pero tay kahasol. Unya sa pasungan ng tao si Jesus pero nay katuyuan diay adto ang Ginoo. So sa kita mag-serve na sa Ginoo, usahay, Lord, nag-serve ko nga naman ani ang kahimtang karon, medyo apiki man, ayaw kaguol. Be faithful, sundan ang Ginoo, nana siya plan. When the time is right, God will bless you. God will bless us. Kaya diba, when you humble yourself, God will exalt you in His time and in His way. Gidemonstrate ni Jesus, ato ng iliv output. So kita, let's be humble, no? Children, honor your father and mother. Pag nato sa trabaho, faithful ta sa trabaho, di na to kawatan og oras atong mga boss, dili kawatan og mga gamit, no? Dili mangawat og krudo, dili mangawat og mga unsa ba na, no? We have to be honest, we have to be faithful. And in due time, God will exalt us. Dili lang ta magtinarong og trabaho kay nakita atong boss, kasi wala nakita atong boss. Kaya ganuman, ang ginasilbihan nato kay si Jesus man, ang Ginoo man. So let us humble ourselves so that in due time, God will bless us. Kaya Andreo, sa Proverbs 18:12, humility comes before honor. Kinsa sa inyo adri ang gipahugas og plato pag Pasko o New Year? Di ba, lain ba nga feeling? Ano, happy siya dito. Nya kanang hapit na kanuman na ito, gidungag nga plato. Sige lang. Kaya, while gahugas kag plato, giubanan man ka ni Jesus. So, di ba? Okay kayo. Ang point na is,
be humble. No? Serve. Kain time, muhayahay na imong kahintang. Pag muhayahay na imong kahintang, ayaw kalinti ang Ginoo. Do not forget God. Amen? Next, ang third is, the first Christmas is about worship. Ina imong katapad, worship the Lord. Okay. Verse 20, sa itong gibasa ganiha, sa Luke 21-20, kitang tanan, 1, 2, 3, go. Unya na mauli ang mga magbalantay nga nag-awit sa pagdaig sa Dios tungod sa tanan ilang nadungog ug nakita. O, di ba? Nag-worship sila. When they saw Jesus, they worship the Lord. Next, dire, wala. Ato. O pati po itong wise men, di ba? Pag-abot nila, nag-offer sila og gifts. Nag-worship sila sa Ginoo. So, pag-celebrate nato sa Christmas, susama sa gingon ni Pastor Lee, na matay family reunion, dili na to kalimtan, labi na mga parents diri nga, find time nga mag-worship mo as a family. Busy na, pero pangitaay ginag-time. Sama pa sa time nga si Jesus na tao, busy man tanan. Busy tanan. Nag-duty pa ang mga shepherd, puno ang tanang mga hotel, puno ang tanang balay, busy tanan. Pero find time to worship God. Ang shepherd gani, gibiyaan, magani nila tong sheep. Ang wise men gani, ni biyahe magaling perti kalayo para lang matagaan nilang time si Jesus. Ana punta. Dili man pud kailangan wa man nangayo sa tuang Ginoo dako nga time. Di ba? 6 days you shall work, on the 7th day you shall rest and worship the Lord. Karong Christmas pod, ang meaning sa Christmas kay mag-worship ta kay Jesus. So in your families, worship the Lord, no? Finally, ang last na ko i-share is ikaw Pat, share the good news to all people. Ang shepherd, ni-appear sila ang angel. Ang wise men, nakita nila ang angel, ang star. Si King Herod, niadto sa iya ang wise men. In short, ang hari, ang mga kuyaw, kabalo sila na tao si Jesus. Ang shepherd, kabalo sila na tao si Jesus. Ang mga pobre mo itong shepherd. Ang mga bright, nakabalo po sila na tao si Jesus. Pero kinsa may niadto itong mga shepherd. Niadto itong mga wise men. Katong mga nasa pwesto mo, itong niadto. Ingat sila. Pangitasa, una lang po niya, explica rin lang may mga asa na dapit. Pero actually, ang una nila na rin, dautan nga, intention. Anak po na usay ang gospel. Ang role na to as Christians is dili man gyud nato makontrol how people respond. Pag mo share ta sa gospel, lain-lain na, naiuban mo tuo, naiuban mag-worship, naiuban, yan lang, paniid sa ang sinadid to, musunod rami, may anak. Pero napuyuban, nga dili yun. Same thing sa first Christmas. Daghang gi-invite, gamay rin ng anak. I mean, daghan po ng anak, pero naiuban, wag yun iadto. Napoy uban nga si Jesus nala silang tungkaran. Siyempre kung ikaw tong tag-iya sa inn, nga namatay ka ba niya, natubang ka sa Ginoo, Lord, kung kabalo lang ko Lord, ikaw nitong natao dito sa pasugan, gipalayas na ako, totoo na akong bisita dito. Pero nakuha ninyo, sa kabisi sa tao, sila kabalo nga nanan, Ginoo sila atubangan. No? Charo, I'm sure ang katong tag-iya tong innkeeper, kabalo to, kaya ni-announce man ng shepherd, nag-story naman sila. Kung ikaw tong tag-iya, makabalo ka ang Ginoo na tao, unsay buhaton nimo? Mo na siguro ka, kamo na lang tulog sa akong kwarto, ako'y tulog dira sa pasungan. Di ba? So ana na, no? Dili na to'y allow pod ang kabisi nga wala tay time sa Ginoo. Nya pag naatay time, share the gospel. Usahay pod ang tao, bantayan nato ni. Interesado sila sa Ginoo, pero gamay lang ang ilang naibalaan about sa Ginoo. Pananglitan, katong wise men. Nakabalo sila na tao si Jesus, pero gamay lang ang naibalaan nila. Kung sa may naibalaan nila na tao si Jesus, una, katong star, ikaduha, katong ilang nadunggan about the Jewish religion nga, matao daw Misaya, pero wala sila nakabalo asa. Kaya wala man sila kopya sa Hebrew nga Old Testament Bible. So, gipabasa pa ni Herod sa mga religious leader.
So ana po na, base natay mga parente or amigo or agaw or office mate nga interesado sila sa Ginoo pero wala man sila nakasabot unsa gyud ang Ginoo. So tuo na lang swerte-swerte. No? Kung wise men pa dito sila ni horoscope na lang. Kung man sila katod asa si Jesus. So dili lang ta sa star, horoscope na lang. Tabangan na to. Ingnan na to nga igsuon. Kana chamba-chamba ra ba na pero na ako i-share sa mga kanina di gini chamba. Sigurado gid ni. Di ba? So dili kanang star, kanang mga interest sa tao sa Ginoo, opening lang na para sa ato nga ma-share nato sa gospel. No, let's lead them to Jesus. So again, Christmas is an opportunity to share the good news to all people. So pag reunion ninyo na mo'y parenting nga medyo nagbugot or tan-aw ninyo na I need, praying nga basig pwede ma-sharean sa gospel. Or kung dili ninyo kaya, again, pwede man nato i-invite dire sa kung natay party nya atong abi-abi nya ma-share nato sa gospel later. So di ba? Ingna lang mi pastor ni basin pwede na mo ma-sharean sa gospel matagaan gyud atong time. So kanano mo nung 4 things akong i-share. First is God is faithful. Ang promise niya sa Old Testament, He fulfilled it. Ang promise niya kay Abraham, Isaac, Jacob, ang promise niya sa katawhan sa Israel, iyang gi-fulfill. Number 2, God teaches us about humility. We have to be humble as Christians. Third, the first Christmas is about worship. Worship the Lord. In the same way today, karong Christmas, let us worship God. No? Dili man na Sunday, so in our families, let us worship God. And finally, share the good news to all people. Daghang gi-invite, gamay ray ni adto. So pag ikaw tong niadto okay lang kay napakay take home. Share the gospel, no? Share the good news to all people. Kay basin na day tao nga interesado sa Ginoo, nibala niya star lang, kulang atong dungagan, atong ikumpleto. Let us share the gospel of Jesus to him. So, I hope you're all blessed by the message, no? Sa account ni Luke ug Matthew. Merry Christmas and God bless us all. Praise God. Na-bless ba mo? Upat kabutang timala na to karong Pasko. Be faithful. Sultin nyo, be faithful. Sa butan na, God is faithful. Kita, we should be faithful to one another. Tabi na sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak. Be faithful. Ikaduha, be humble. Inoy man, sulti tao sa be humble. Humility, importante na kinaiya na to. Ingon ni Jesus, if you want to be great, be the servant of all. Be humble. Mag-learn ka o magpakaubos. Na uban na nasa ubos daan, mubagulbol, makaminos man siguro ni. Ano ba? Mali na. Usba na. Ingon ni Jesus, if you want to be great, be the servant of all. Magpakaulipon ka. O na'y kinaiya. Ako dugang lang ko, kaya na ako in-observe hapon, nagparty na ako'y tao. Pila lang itong nilihok niya. Siya, ako itong gina-training mag-leader. Sige labing kod-likod, itago pag yun. Akong gitawag. Dali. Ano siya ka diya? Nagbantay sir sa ila. Ikaw tamang. If you want, kay kanigyan na, sa atong mga bata, ato na yung bantayan. Ang mga bata nato nga kabalo mo tabang kuyaw na siya. Prinsipyo man na. He who wants to be great among you must be the servant of all. Nato pa magpakaubos kita. No? Ikatulo, aning Christmas is about worship. Simba nato sa Ginoo. So, take time as a family, ngita kita na kung maayo sa December 25, wala mo yung mga commitment na mga tog, mga reunion, paghimo mo plan na sa family mo, na akong ginom ganina. Mga bata, ayaw mo panglaag. Yung mga bata, nag-una na, sige,
Nya puro pud kuan kay katong mga katapok nga bata, wala lagi po yung mga ginikanan nga nagtapok sa ila. Luoy. Kamong mga anak nga naay pamilya, stay sa inyong balay. Unahan ninyo ang inyong balay. Bisag karon lang gud nga Pasko kay wa man mo naanan. Sa una sige ra man mo glaag og Pasko, pag uli o di na mo uli. Sunod adlaw na mo uli. Karon nga Pasko kay nalain naman ta, kailan na ta sa Ginoo. Worship the Lord as a family, mangita mo panahon na karon Pasko. Amen? So, ang katapusan is share. Tingnan, share. Mao na siya nganong sa Pasko na ay maningkamot og magluto, inutang kay para i-share. Kung wala man lang mo ipanggasto, ayaw na. Mag-share mo og gospel. Dili man necessary ang food na baday food gi-share dili, wala. Ang nihatag og regalo kay Jesus katulang tulo ka maalam nga tao. Ang mga katulang mga maalam nga tao at kabalo pila daw to. Pero maura to siya naghatag regalo. Ang uban worship. Ang mga shepherd pobre man, wa may ikahatag nga regalo. Sige mo worship. Mao na siya. Upat na faithful, humble, worship, o share. Wala man tayo kwarta i-share, wala tayo pagkaon i-share, importante worship. Share the gospel. Quality ba kay Jesus? Nabiya tayo na experience tanan sa Ginoo. Amen? Na-bless ba mo kay Lord? Amen. Share. Lahi, yun ang akong kinabuhi, sukad na anak ko kang Kristo. Period. Mo respond gani nga naman naon sa diay. Diha ka na mo share. Pero amang ba? Sige lang. Tama na to. Basta i-declare lang nimo nga sukad na kaila ka kay Jesus, usab ang imong kinabuhi. Amen? Mao na atong himuon karong Pasko. So, praise God, ato ni timan-an. Unya, timanin ninyo po ni nga God came para naatay kalipay. Naatay, dili gyud ta dapat mag-uol karong Pasko. If you are sad o naa kay mga worry, iampo na. Na kay kasuko, ipakuha na sa Ginoo. Because maunay will niya. On His birth, dapat dunay victory ang atong Ginoo. Nga naman, victory sa atong kinabuhi. Na kay kasuko, Lord, tabangay ko kay nasuko ko sa akong bana. Pabadlong. Hindi ampo ana imong himuon o vice versa. Ang bana nagguol kay wa siya kwarta celebrate og Christmas. Again, ang dato lang, ang wise man lang nga gikan dito sa laing lugar mao'y nagregalo. Ang atong importante nga ma-share na to ang gospel, ma-share na to ang time with our family. So mga igsoon ko, I hope na atong ma-remember ni nga lesson. Karon nga Pasko, let's make it a different Christmas. A Christmas with our family. Amen? And worship the Lord. So, manindog tatanan, atong kantahan ng atong Ginoo by singing our hymn of praise, ang atong hymn of response. Pasalamat ta sa iya. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore
worship you, we praise you. Thank you. Thank you for the joy. Lord, we greet thee on this happy morning. Jesus, to thee be all glory again. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Amen. Pagampo ta. Father in heaven, salamat Lord aning message nimo nga gihatag sa amoa. Lord, imoa kani nga Pasko nga malain sa tanang Pasko. Those who are in need of financial help, may you bring them blessing. Allow us, O God, to continue and remember the things that we have learned today. That in Christmas, we should be faithful, we should be humble, there should be worship, or we should share the blessings nga imuhang nahat. Share the gospel. Lord, bless your people, those who are troubling, protect them from harm and evil sa among pagpanguli karon. And then those who have other plans, O Lord, may they make it a plan na makahimo yun sila o tapok sa ilang pamilya karon nga Pasko. Salamat Lord sa imong kaayo. Thank you for keeping us together. Do not allow the enemy to destroy family, O Lord, in the name of Jesus. Salamat, O God, sa imong wonderful, sa imong good counsel, sa imong pagka-mighty God and Heavenly Father sa among tanan. Thank you, we praise you. And now may the love of God, the peace of our Lord Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit be with you now and always. Amen. Amen. Good morning, manglingkod sa tatanan for the announcement. Kami ni Pastor nagkaroon ng nag-discuss mi kung okay. Ako nang yan. Okay. So, as we have agreed, ingon siya ka, basig mabisi daw ta karong Pasko na ang gusto niya karong Sunday, di pa, nagkuan naman di, 22. Okay. Ako na siya. So, kanang pahibalo lang sa tanan na kanang pag humana lang itong kape, mag-meeting lang ta, or wala nagka-copy, mag-meeting lang ta, saka na to, ato ang i-discuss, find out good na to, no? Atong plan. Sa giingon ni Pastor nga kanang, this is a time for worship. Number 1 yun na. And this is the time of not just sharing or blessing, but ang imong yung kinabuhi, testimony, no? So that others will know who Christ is, no? Kay ang pinaka-Biblia good nato is ang atong kinabuhi. We cannot share others kung kita mismo wala nato na experience ang Ginoo sa atong kinabuhi.
Another is those unama mo'y i-invite, no, aside from your family, kung unsay inyo hang dalahon ninyo for your family, double it sa kanang, kung na mag-invite, you double the preparation, no? So mag-overflow ato ang kanang preparation ng food. Basta ka i-shoulder diri sa simbahan ang rice, maghumba na lang ko para sabaw-sabaw. Labi maghumba. And the church will shoulder the lumpia and the kinilaw kayo. I know that you are looking forward for the kinilaw. Pero kung tayo magtalag lechon, well and good. No? So, okay na. Sultihin lang ko. And then, mag-meeting na ta. Magkuhan ta while kanang i-end ako ni i-further na to, i-finalize while nagkakapi-kapi ta. So, God bless us all. Panguha mong kape kay mag-meeting time. So, sige na ko istorya diri paminaw lang mo. You can just walk around, paminaw lang mo. Ang atong himuon karon is diha napamantay simento dito, no? Atong isimento diha nga portion katong dulaanan sa mga bata para ma-finalize na to butang og fake grass. Okay na. So diri nga portion, instead na mas mahal man ang white stone, kini nga portion diha og dili para magwapo ilalom, butangan na itong fake grass. The church will buy for it. Kailangan lang ko og manual, no? Kanang meaning kinsay mo trabaho. And natay simento ang mo trabaho na lang diha, no? And sa panawala ko, kanina lang. Hello. O kanina lang din, okay na. So kanang ibalik na to diha siya ang atong kubo nga mahimo na siya og where you can rest, no? Limpyuhan and then